Panahon na naman ng silong mga kasimangis na proven and effective na ang ating sonar. Iyan. Nakikita nyo ang ating sonar. Iyan ang ating silong ngayong aaryahan. Ayan. Ayan, marami itong tinutuhog. Itong isang ito. Ayan. Marami ang tinuhog. Ito, marami rin tinuhog to. Ayan, dalawang yan. Maraming tinutuhog dati yan. Barbecue tsaka banana cue. Ayan. Ito naman ang ating bantay, ang ating fisheries observer. Nakabantay lang siya dyan, 24/7. Magandang umaga na naman mga kasimangisda. Ito, nasa mga alas 4 na mahigit ito ng madaling araw. Ngayon, nasa nakikita nyo nakailaw niyan, yan ang isang light boat na ngayon ay may silong. So ngayon, aaryahan natin yan. At nagpe-prepare na sila dito ngayon para sa pag-arya dyan. Sinosonar na yan ating fishing master, tinitingnan kung ganong karami yan, kung ganong kalalim ang isda, kung ganong ang volume, tapos yung distansya niya dyan sa ilaw na yan. Light boat po natin yan mga kasimangisda. So ngayon madilim pa talaga dito sa area. So sabi ko nga sa nakaraang video natin dun sa after the full moon na vlog natin, ay lumabas na talaga mga isda. Good morning Falcon. Ayan, nagpapahinga pa si Falcon, maaga pa eh. So yan ay lilipad na mamaya pagliwanag na. Pagkatapos nating aryahan nito, ay maghahanap na naman kami ng panibagong spot para tayo ay may maarihan, ganon din sa ating mga kasamahan. So sabi ko nga doon sa mga nakaraang video natin, taghirap po talaga ang buwan na ito. Lalo na nung mga nakaraang buwan ng March. Pero naka-bracket po kami mga kasimangista. So ngayon April na, kaya sa padilim na naman, kita nyo naman napakadilim sa kapaligiran. So maganda po ang labas pagka ganyang madilim na, kasi marami na kaming dilis na nakikita. So marami ng pagkain ng ating mga isda na nakikita dito sa Pacific Ocean, sa ating karagatan na kung saan kami ay namamalakaya. Wala po kami sa Pilipinas, sinuulit ko mga kasimangista. Sa kaya doon sa mga nagtatanong at nagko-comment na inuubos namin, hindi po kami po ay nasa ibang bansa mga kasimangista. So paulit-ulit tayo para ang ating mga followers tsaka subscribers ay maunawaan talaga kung ano ang commercial fishing na tinatawag. Voluman po talaga ang aming hinuhuli. Dumadayo pa kami ng ibang bansa para lang tayo ay makaarya, makapanghuli, kasi wala nga po sa Pilipinas na isda at talagang ubos na dyan. May time din po talaga dyan na stop operation ng mga fishing boats natin. So ganun din po dito, may time po na hindi kami pwedeng umarya sa troso, hindi kami pwedeng umarya sa payaw, puro kawan lang po ang aming inaaryahan. So ngayon, unti-unti na po nagpapakita ang isda, bumalik na naman po sa normal na itong mga panahon na ito. Kaya makikita nyo sa mga posts ko, sa mga vlogs ko, mostly may mga silong tayo. May silong ng troso at saka may silong po tayo sa sariling barko natin. So yan, nagpe-prepare na. Dumistansya na kami dyan mga kasimangista, umiikot na kami dyan. Pero mamaya makikita ninyo yung pag-arya. Kaso madilim, hindi nyo ma-appreciate talaga mga kasimangista, dahil ang isda hindi pwedeng maliwanag dahil magkakalat-kalat siya. So doon lang sila sa ilaw niyan, sa tapat niyan. So sabi ko nga, gumagamit tayo ng iba't ibang high-tech na ilaw, high-tech na aparatos para ma-detect sila kung ano ang posisyon nila. Ayan mga kasimangista, napakaganda po nito. Daan-daan tulinada na naman to mga kasimangista, kasi nakita ko rin naman ito. Makita nyo na lang dyan mga kasimangista mamaya kung ganong kadami talaga ang ating mahuhuli. So stay tuned lang mga kasimangista, kasi sa ganitong panahon na madilim, puro ilaw lang na makikita nyo dito. Tulad nga ng paulit-ulit kung sinasabi, hindi pwede ang maliwanag na maliwanag. Kailangan kung ano lang po yung
kung sino lang po nag-ilaw, halimbawa skip or light boat, yun lang po ang may ilaw para hindi po mabulabog at hindi kumalat ang ating isda na aaryahan. Ayan mga kasimang isda, medyo dumistansya kami dyan para nang sa ganon, natitingnan natin dito sa sonar kung gaanong kalayo ang distansya at kung gaanong kalalim ang isda at kung ito ay marami at kung anong klaseng isda ang nakasilong dyan sa light boat natin. Napaka amazing mga kasimang isda kung bakit sila naiipon. Doon sa mga vlogs ko tulad nung nagtatanong po ako, natutulog nga ba ang isda? So sabi ko nga nagpapahinga sila, pero dyan po sila nagpapahinga sa ilalim ng isang light boat na sa ngayon ay ating aaryahan. So, sabi nga po ng ating light boat captain na nasa tapat niya ay maganda. At ganoon din po ang nakikita natin dito sa ating sonar, kaya talaga namang exciting po ito mga kasimang isda. Malapit-lapit na ito, nagse-setting course na po ang ating fishing master. Malapit na po itong bumitaw, malapit-lapit na. Antayin ninyo, sisigaw ang ating fishing master dyan ng area. Ayan mga kasimang isda, ang tabay lang, malapit nang umarya mga kasimang isda. Nakikita na natin yan, medyo lapit-lapit na tayo, kaya seconds na lang mga kasimang isda ang iniintay natin at sisigaw na siya mga kasimang isda. Maraming salamat talaga sa inyo sa pagsubaybay. Umarya na guys, umarya na. Medyo madilim talaga, hindi nyo ma-appreciate mga kasimang isda kung paano aryahan to. Ito talaga ang buhay ng simang isda. Ayan, silong ito, silong. Sila. Habang umaari nga po tayo, umiikot tayo dyan. Kita nyo yung namumula-mula na yan sa may sonar. Ayan po. Yan po yung area. Yan, pinupokus ko ngayon. Yan pong iyan. Yung kulay pula na yan. Yan po yung isda na ating kinukulong ngayon, na inaryahan. So, ganyan pong kalapad dyan, mga kasimang isda. Medyo malaki-laki po yan. Sa tingin ko, nasa 100 tons mahigit po ito pagka ganito. Kita nyo yung guhit na yan, na napapasok siya sa guhit na yan puti. Tapos siniikutan natin yan, may parang triangle dito sa ito nyo, nasa tilt 37 siya. So ganun kalalim ng 37, siguro mga nasa yan, 50 or 50 meters hanggang 80 meters po siguro yan, kasi patoms po yan mga kasimang isda. Kaya ayan, kita nyo malaki na yan sa loob, iniikutan na yan. Yan, tilt 36. Ganda po talaga pagka ganyan. Yan, may yan, may cursor na yan, may cross na yan. Yan po, nasa loob niyan. Yan. Yes.
Bawas. Bawas ka. Bawas. Buko. Okay. Yes. Para. Yes. Oh, diretso. Sampo. Yeah guys, good morning. Papaliwanag na. Andun pa rin sa loob yung ating light boat na inarihan kanina na siya nag-ilaw sa ating silong. Ayan. Medyo lumiliwanag ng kapaligiran. Pa-power block na kami ngayon. Maaga na. Ayan, mga kasimangis na. May mga nasilungan din dito mga kasimangis. May dalawa kaming kasamaan dito na nasilungan din. So thank you Lord. Na-bless po ang mga kasamaan namin dito. Kasama na rin po kami doon. So ayan. Yan po ang magandang balita. At nagkaroon tayo ng grasya. Maaga pa lang. So abangan natin itong mga kasimangis kung gano'ng kadami mamaya. Kagabi nga pala naka almost 100 tons kami. Parang nasa 99 tons. So sa palibot namin nandito lang yung ating mga kasamahan. Naka-area na rin sila ng silong. So ayan. Good morning Falcon. Ayan, maagang maaga na. Nandito tayo ngayon sa helipad. Medyo makulimlim pa oh. Madami mang ulan-ulan dyan sa unahan natin. Yan. Yan, nakailaw na yan mga kasimangis da. Yan, kasamahan natin yan. Naka-area din sila ng silong. Tapos sa bandang kanan, ayan, isa pa. Naka-area din siya ng silong. So kahapon nga, lumipat kami dito nung hapon. Marami ka namin nakita dito ng mga grupo, na maliliit na grupo. So sumilong yung karamihan doon. Kaya thank you Lord. Ayan, ang umaga. Napakagandang umaga. May grasya tayo na matatanggap. Nasa loob siya ng ating lambat mga kasimangis. Itong ating light boat. Yan. Nasa loob yan.
may tinga na agad. Yan ang kaganapan dito. So sana mamaya makalipad kami, makapaghanap tayo ng mas daming grupo para may maarihan tayo lahat dito, ating mga kasamahan. Yan, oh. Good morning, Falcon. Yan, ganyan po ang itsura pag umarya ka ng silong. Madilim pa rin lagi at sonar po ang kalamitang ginagamit pagka ganyan. Nagpa-power block na sila mga kasimangista. Ngayon ay 5:40 na. So umarya tayo ng kanina ng 4:40, ngayon 5:40 na. So isang oras din bago nayangat yung ating snap ring. Yan. Simula na sila ng trabaho. Antabayan natin guys kung gaano karami ito mamaya, kung anong pinagkaloob sa atin ni Lord. Pasasalamatan natin para sa ganon ay patuloy-tuloy tayong biyayaan ng ating Panginoon. Thank you guys for your support. Nasa 203,000 mahigit na po tayo mga kasimangista. Wala akong signal palagi kaya hindi ako makapag-upload ng ating mga bagong videos. So antabay lang po, antayin nyo po makatabi kami, mapuno kami kasi matagal-tagal na rin po kami sa laot. Dumating po yung taghirap. Hindi po natin control yon, kaya kung ano lang pong ating maarihan, yun pong ating nilalagay sa ating bodega. Pag napuno na pong bodega, saka tayo makakatabi para tayo ay makapag alay sa inyo ng ating mga videos na inyong kinagigiliwan. Ayan, medyo lumiliwanag na. So sana mas good weather at may more blessings to come sa atin. Malapit na umuwi ang inyong kasimangista. Sana supportahan nyo rin po rin akong pagbablog ko, kung ano man pong aking may vlog sa pag-uwi ko. At sa ganon, tuloy-tuloy po tayo, pagpaparami tayo. Kahit na hindi tayo napapansin ni Meta, wala po tayong kinikita dyan sa pagbablog natin. Pero nag-i-enjoy lang po tayo. Yun na lang po ang habol natin dito. Maka-enjoy, ma-inspire natin yung mga tao natin, mga followers tsaka subscribers, ay malaking bagay na po yun. Nakakatuwa na po yun. Kaya thank you po sa inyong pagsubaybay at sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos. Hayaan nyo po at pagdating ng time na tayo po ay na-blessed, i-share po ulit natin yan tulad ng mga nakaraang buwan last year. So pagpasok po ng 2024, wala na po talagang pumasok na binigay si Meta. Kaya yan, sisigap ulit tayo na pagtiwalaan niya at bigyan ulit niya tayo ng kabahagi sa ating mga effort na ginagawa dito. Maraming salamat sa inyong lahat at good morning. Tabayan na lang natin to kung gaano karami. Good morning po. Bye bye for the meantime. Okay. And guys, marami na pumipitik-pitik sa loob. Yan ang silong natin. Narihan kanina. So nasa loob pa rin yung ating light boat na nag-ilaw. Nasa palibot nyo na yung mga isda sa loob ng lambat natin. Ayan. Pagkita natin, parang patay ano niya ng igabay na sa. Apa ang patay ano ito? Wala asal pala yun. Sayang, kaya ginapatak po na kung kaya natariyan na sila ginapalapit lang ni Ayan guys, palabas na. Tingnan natin kung paano lumabas itong ating light boat sa loob ng lambat. May pataw yan.
Lalabas na sila. Sa nagtatanong mga kasimangis nung nakaraan na may ganito ring light bulb sa ating loob ng lambat, kung paano daw, bakit daw hindi sumabit doon sa pataw. Meron pong guard yan, merong kusakwan na panangga sa LC para hindi matabas o maputol yung lambat o masira ang lambat pag dumaan itong ating light bulb. Ayan, lumalabas na siya ngayon sa ating pataw. Tingnan nyo, dire-diretso lang siya. May guard kasi yung LC nyon para hindi matabas o hindi sumabit yung LC niya. Ayan, lumabas na siya. Thank you, Victor 19. Siya yung nag-ilaw ng ating silong, mga kasimangis. Yan, nakalabas na siya. Nandiyan ang isda, oh. Pumuputi-puti na yan. Yan ang tatlong itlog. Yan yung mga culprit. The man behind the scene. Yan. Good morning po. Ayan. Yan guys, tutuhugin na ng ating diver ang ating o-ring. Pag maraming tinuhog, marami itong laman, mga kasimangis na. Kagabi almost 99 tons kami. So sabi, estimate baka sakaling magpareho or humigit pa ito. So sana naman. Ayan. Ano ang tinutukoy? Pag maraming tinutukoy. Ayan. Ayan, marami itong tinutuhog. Itong isang ito. Ayan. Marami ang tinuhog. Ito, marami rin tinuhog to. Na barbecue. Ayan, dalawang yan. Maraming tinutuhog dati yan. Aray. Ayan. Barbecue tsaka banana cue. Ayan. Nakailan na? Nakailan ang tinuhog? Ilan na siya? Lahat?
Tinuhog guys, lahat tinuhog. So marami to. More than 100 tons. Laki ng tuna. Yung tuna, kunin mo na. Ang iba dyan, taga-tanawa na taga-tayuman eh. Malaki pa sa tao yung tuna oh. Malaki pa sa tao. Ibang tao dyan sa likod, kapag dapat. Kapag yung sarama, kapag! Wala na wala sa'yo, kapag yan, kapag! Patay na bro. Ada bro. Selamat tahun itu bro. Ayo. Kalau dia nak pergi kontrol kami juga.
Pruwayan, pruwayan. Isado na yung pruwayan. Joker. Thank you.
Bayan ng Tinganet, Tinganet. Tinganet ba yan? Tinganet? Pulito mo yan ah. Buhay pa mga kasimang isda. Ano na naman to ng yellowfin, tuna, at saka ng skipjack o gudyasan. Medyo malaman-laman to, baka sana abutin to ng mga 100 tons pataas. Ayan. Yan, mga yellowfin yan, nasa harap na yan. No? Marami talaga pagkasilong, maraming isda, lalo na kung sa hapon maraming gupo sa palibot. So nangyayari, pagka nailawan sila, sumisilong sila. So ito yung isa sa ating silong na inaryahan kanina madaling araw. So pati yung iba nating mga kasamahan naka-area din dito ng silong. Ayan. Thank you Lord kasi na-bless mo tayong lahat dito, yung mga kasamahan natin. Ayan. Daming tulingan. Marami naman ulam ang mga kasimang isda natin, no? Daming tinga. Strobo na sila mga kasimang isda, strobo na. Malaking lubid na naman ang ginagamit. So mabigat na naman tong laman ng ating fish bag. Daming tingan tulingan, no? Usually pagka ganito mga panahon pa rin ng tagtulingan ngayon, marami talaga sumasama na grupo ng tulingan. Lalo na pagka sa silong. Kasi itong tulingan, pag lumutang ito, puting-puti talaga, marami talaga siyang bula-bula. Kaya
Akalain mo para mga gulyasan tsaka tuna na rin siya. Yan, may malasubi na naman, oh. Haba ng malasubi. Malapit na sa Luqid, guys. Yan, dahil pang buhay. Alas 9 na ng umaga ngayon. Umarya kami 4:40. So medyo natagalan. Madaming tuminga. Yan. Karamihan pa naman buhay. Yan. Lalok time na, guys.
Ang gagawin yung gusto mo. Ang gagawin yung gusto makita dito.